Tinimog na mga mamimili ang mga tindahan na ngayon lang muling nagbukas matapos ang lindol sa Gihungan, Negros Oriental. Ang mga nagtitinda ay nagbenta ng halos wala raw tubo at bilang tulong na rin daw nila yan sa kanilang mga kababayan. Nakatutok doon live si Micaela Papa. Micaela. Mike, sa kabila nga ng pangambang hindi pa rin ligtas sa mga gusaling tinibag ng lindol dito sa bayan ng Gihulngan, may ilan na rin tindahan na nagbukas ng kanilang mga pinto kaninang umaga upang magbenta ng pagkain sa mga mamamayan. Hindi magkamayaw ang mga tindera sa dami ng mamimiling dumagsa ngayong umaga. Ito kasi ang unang pagkakataon na magbubukas ang mga tindahan sa bayan buhat ng lumindol noong Lunes. Kaya naman ang mga tao, bulto-bulto kung bumili. Si Alma bumiyahe pa mula Tinayunan para lang makabili. Hindi raw kasi inaabot ang relief goods ang lugar nila. Kaya siya na lang ang kukuha ng pagkain para sa mga kabarangay. Pagkain ng bigas at saka chichirya. Yung more than 3,000 ko. Kasi maubusan mo yung pagkain, wala na kami pagkain sa bahay. Noong mga nakalipas na araw, takot ang mga tenderong bumalik sa mga gusali ng pamilihan na nagkabitak-bitak. Kaya ang pagkain ng lahat nakasalalay sa relief goods. Ang problema, ang ibang lugar hirap daw makatanggap ng tulong. Kahit na-risgo sa amin, binibinta namin yung mga kakailanganin ng mga tao sa ngayon. Mga noodles, dilata, tsaka rice, kahit na mayat-maya tumatakbo kami sa labas. Kahit hindi pa idinideklara ng DPWH na ligtas ang mga gusali dito sa Gihulngan, ang pamilihang bayan nagbukas na ngayong umaga. Sa kabila ng banta ng aftershock at posibilidad na sila mismo maubusan ng pagkain ayon sa mga nagtitinda, nais lang daw nilang makatulong sa kanilang mga kababayan. At para mapabilis ang serbisyo, nagpresyo na lang daw sila ng halos walang tubo. Presyong wala ng suklian para mabilis ang bentahan. Si Jimmy Memis nagpakatay ng baboy para ibenta ng 150 pesos kada kilo. Wala na rin daw tubuan para lang daw may makain ang mga kababayan bukod sa noodle at delata. Di rin nawawala ang diwa ng Valentine's sa dami ng bulaklak na inilalako sa bangketa. Yun nga lang, napakatumal ng benta. Walang bumili na para ihandog sa Panginoon, yung doon sa simbahan, dadalhin nila doon, gano'n. Kasi sa nangyari sa amin, parang yung mga tao na parang nanginginig pa sa takot eh. Ngunit may ibang bilihin din na nagtaas. Mahaba ang pila sa nag-iisang gasolinahan kung saan 60 pesos na ang kada litro ng premium gasoline mula sa dating 59 pesos and 50 cents. Ang gulay naman, nagtaas ng 5 hanggang 10 piso kada kilo kahit lumang stock pa ito. Nagbinta ngayon ng gulay, baka wala kaming pera. Malaking tulong daw ang pagbubukas ng mga tindahan. Huwag lang kakalimutan ang kaligtasan ng lahat. Kapag naubos daw ang supply, dapat bumalik muli sa outdoor evacuation centers ang mga residente. Sarili na nila yun, pero siguro alam din nila na medyo okay na yung store nila. Dahan-dahan na nagbubukas sila, yung mga one story. Pero ang ayaw ko yung mga two story unless there is clearance from the Department of Public Works and Highways. Mike, may masamang balita naman tayo. Ayon sa pamahalaang panlunsod, umakyat na sa 35 ang bilang ng patay sa lindol dito sa bayan ng Gihulngan. Batay nga dun sa pinakahuling search and retrieval operations, 3 katawan ang nakuha sa barangay Mabunga, habang isa naman sa barangay Binubuhan, parehong dahil sa landslide. At dahil wala ng pag-ulan at kaunti o mahina na lang ang aftershocks ngayong araw, tumulak na ang ilang rescue team sa na-landslide na bahagi ng barangay Planas kung saan 3 katawan ang nakuha. Mike? Hanggang sa ngayon, Micaela, may nararamdaman pa rin na aftershock dyan? Mike, sa araw na ito ay may naramdaman ako personally na iisang aftershock. Ay kung may iba namang aftershock, posibleng napakahina na para maramdaman namin. Kahit ngayong isang naramdaman namin kaninang umaga, ay bahagyan napakahina na, napakalayo dun sa malalakas na aftershocks na naramdaman namin nung Tuesday, kung saan mapapaluhod ka talaga sa lupa at makikita mong umiikot yung paligid mo. Kaya sa ngayon, masasabi nating humina na at kaunti na itong mga aftershocks, Mike. At masasabi ba natin na hindi na apektado gano'n yung mga kababayan natin dyan pag mayroong mga ganyang mga katiting lang na mga aftershock tulad ng naramdaman mo kanina, Micaela? Tama yan, Mike. Yung mga tao dito, bagamat may takot pa rin na posibleng maulit yung pinsala na nangyari noong Lunes, sa ngayon, medyo kalmado na sila pag nangyayari itong mga aftershocks na ito. Lahat ng tao ay alam na kung ano yung gagawin nila, na lalabas nga sila mula sa mga gusali, dadapa, at kitang-kita mo na kalmado na sila at alam na nila kung paano haharapin itong sitwasyon, Mike. Maraming salamat, Micaela Papa.